Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang panonood. Just click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon for today's reflection, nasa tema pa rin tayo ng blessing. So kahapon diniscuss natin guys, yung blessing na natanggap nitong si Amang Abraham. Nasabi ni Lord, gagawin kitang great name. Na magpasa hanggang ngayon naman, kinikilala natin si Amang Abraham na father of faith. So dahil dyan, kay Abraham kasi guys, at saka kay Sarah, nagmula ang lahi ng ating Panginoong Yesus. Sa kanila nagmula yung lahi ng Israelita na ngayon ay ito na yung Israel o mga Hudyo na ating mga kapwa-tao. So sabi ni Lord kay Abraham, ibibless kita at kung sino man ang mag-bless sa'yo, ibibless ko rin sila. Pero kung sino man ang sumpahin ka, ay susumpahin ko rin. So talagang pinramis ng Diyos na itong si Abraham ay kanyang poproteksyonan. Ano man ang mangyari guys kasi siyempre alam naman natin na pag may bida, kumbaga sa labas, meron din kontra o may oposisyon, di ba? So kung sino man mag-oppose kay Amang Abraham, talagang kakalaban ang Diyos. Kaya nga, ayon sa Salmo, chapter 138, verse 7, kahit nasa buhay na ito, may kaguluhan. Ang buhay ko'y inyong iniingatan. Pinarurusahan nyo ang aking mga kaaway. Inililigtas nyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Guys, di ba? Napakalinaw. Napakaganda ng mensahe. So inamin ni amang ng salmo na to na may kaguluhan dito talaga sa mundo. Hindi yan dininay. Kasi nga, di ba, even ng ating Panginoong Yesus, sinabi niya na magkakatrouble ka dito sa mundo. Kasi nga, ang buhay natin, hindi naman dito lang nagtatapos. Di ba? Temporary lang at naglalakbay tayo. No? Kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na dadaan lang tayo dito. Ang talagang tahanan natin ay doon sa langit. So alam naman natin lahat, di ba? Na tayong lahat kasi ay papanaw darating ang araw. Kaya sikapin natin ang mapunta sa buhay na walang hanggan. So kaya tayong mga tao ngayon, pagdating dun sa mga nararanasan natin problema, di ba? Buluhan, sakit, kakapusan sa pera, di ba? Emotional, physical, at kung ano-ano pa. The more na nararanasan natin ito, lalo tayong kumakapit sa Diyos. Lalong lumalakas ang ating pananampalataya. At sabi pa sa Bible verse na to, at kung sino man yung paparusa sa iyo, di ba, ay parurusahan ko. Ganun kaganda ang protection ng ating Diyos. So sabi niya mga kaaway mo, ako nang bahala dyan. Ako na ang gaganti para sa iyo. Yan ang sabi ng ating Diyos. Kaya nga, ibig sabihin yan, lahat ng ating dadanasin problema, panganib sa buhay, ang magliligtas sa atin ay ang ating Panginoong Yesus. Di ba? Siya rin magliligtas. Inaako niya na, pinoproteksyonan na tayo. Basta ang relasyon natin sa Kanya manatili at manatili tayong manampalataya at tapat sa Kanya. Hindi man tayo 100% na perfecto, gaya na lagi din natin sinasabi, ay sikapin natin makamit ito. Diba guys? So, maliligtas tayo hindi dahil sa ating sariling talino, sariling lakas, sariling diskarte, kundi maliligtas tayo sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang lahat ng yan, guys, lahat ng ngayon, pag dumadanas tayo ng matinding pagsubok, ialay natin sa Diyos. Siya na mismo nagsabi, di ba, may kaguluhan man dito sa mundo, poproteksyonan kita. Ako nang bahala sa mga kaaway mo, huwag ka nang mag-worry. So, yan po ang panghawakan natin sa Bible verse natin binasa ngayon na sa kabila ng matinding problema,
dito sa mundo, ay meron tayong pag-asa na mismo ang ating Diyos ang nagsasabi na poproteksyonan kita, i-bless kita. Diba? So, sa dami ng problema natin na naranasan bilang isang tao, ay talaga namang kung mahina ang pananampalataya mo, ay bibigay ka. So, marami ng ganyan, di ba guys? Minsan may babalitaan tayo. Pupunta sa building, sa flyover, tatalon, di ba? Dahil sa kawalan ng pag-asa. Dahil walang relasyon sa Diyos. Kapag dinapuan sila ng matinding problema, mabigat na problema, hindi halos makaya, talagang bibigay ka. Pero kung malakas ang kapit mo sa Diyos, pananampalataya mo, ano man ang mangyari, alam na sa puso't isipan mo na hindi kanya pababayaan. Tutulungan ka. Kaya ang sabi niya kay Abraham, poproteksyonan kita. I-bless kita kung sino mong bless. Susumpain ko kung sino mang magsusumpa sa iyo. Ako nang bahala sa mga kaaway mo. So, hindi siya magbabago ang Diyos. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa sa mga taong titiwala sa Kanya at nananampalataya. So, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa paalalang ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At tulungan niyo po kami na makamtan ang mga bagay na panglangit na iyong pinangako. At maging matatag, Lord, sa oras ng aming kagipitan, sa oras ng aming mabibigat na pagsubok, sa oras ng aming kahinahan, Lord, bigyan niyo po kami ng lakas para malagpasan ito. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman sa financial, emotional, at pamilya. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, ikay magtiwala, at lalong-lalo na kung ikay nananampalataya, tsak yun ay bibigay sa iyo ng Diyos ang iyong kahilingan sa tamang panahon. So tayo manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, may taning na sa buhay, bedridden na, Lord, o at kung ano pa mga mabibigat o masasakit na dumapo sa kanyang katawan ng mga karamdaman, haplusin niyo po, Lord, ng iyong mapagpalang kamay, na mapagpagaling na kamay, Lord. Yakapin niyo po, Lord, para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Bless niyo po ang kanilang pamilya. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli. Ganun din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalong-lalo na yung mga kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimo, pambili ng bigas, ulam, pambayad sa kuryente, tubig, mabayad sa upa, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord, na kailangan ng bawat isa sa amin po. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. Provide niyo po ang pangailangan namin para sa aming pamilya. So, lahat na ito hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.